Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon ka-agapay. Welcome again sa Doctors Online kung saan may hatid kaming libreng konsultasyon on air yan dito at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Christopher Cheng. Pwede niyo po akong tawaging Doc Chris, Doc Cheng, or Docky. Ayan po, no? Kasi may uso na ngayon na tawag na Docky eh. So makakasama niyo po kami sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay stillbirth. Ayan po, no? I-explain sa atin mamaya, no? At upang mabigyan tayo ng kaalaman pang kalusugan, makakasama natin ang ating mahusay na family physician na si si Dr. Melchor Tuquero po yan. Nang may iba naman po, Dr. Melchor Tuquero. Ayan, mamaya ipapakilala ko sa inyo si Dr. Mel Tuquero. Again, kung may katanungan kayo patungkol sa ating topic, pwede po kayo mag-type ng comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mag-like na tayo, mag-comment, at mag-subscribe na sa ating channels. At hello rin sa mga nakikinig sa radyo ngayon, no? Sa 702 DZAS AM Band, at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronadal at sa 1116 DXAS Zamboanga. At ngayon po, dadako na tayo sa ating Health Forum. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Ikaw pa rin ay nakikinig sa Doctors Online at dito po yan sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa ating health center ng bayan kung saan po ay may hatid ng libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli ako ang iyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Chris, at batiin na po natin ang magandang hapon ng ating partner, napakabait, napakagaling, at laging available, at malipang pa doon, siya po ay dashing. Ayan po, matagal pa ang Christmas natin pero may dashing na tayo. Dashing through yan po si Dr. Melchor Tuquero. Doc Mel, kumusta na po kayo, Doc Mel? Oy, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, Doc Chris. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Doctors Online, lalong-lalo na ngayong August 21. Naku. August 21 po. Yes. Of course, Doc Mel, kumusta po ang panahon dyan sa inyong... Maulan at dahil sa nagbabadyang sama ng panahon. Yes. Doc Mel, itong topic natin today, it's good, no? Para malaman ng tao kung... Kasi hindi po ito madalas na nagagamit ng term. Yes. Ano? Kaya pag sinabi natin stillbirth, yes. Yan, di ba? Hindi, kung maliban siguro doctor, nurses, or medical worker, alam mo yung ibig sabihin nito. Pero sa inyo po, Doc Mel, ano, ang topic na ito ay... The mice. Madalas, yes. Ang topic na ito ay... Yes. Ano ito, no? Medyo OB topic, obstetric topic. Yes. But it's being seen by general practitioners also. Especially those who have their own... yung mga lying in. This is a common finding in lying in hospitals. Yung mga maliliit, mga 2-3 kwarto lang ang kanilang... Ano ba ibig sabihin ng stillbirth, Doc Mel? Ay, ito yung isang pagkamatay ng ibinubuntis ng nanay na equal to or lampas ng 20 weeks gestation. Ang iba, ang definition ay 28 weeks. Ito po ay... nararamdaman ng nanay kaya karamihan pupunta. Kasi may time na nagkaroon ako ng isang prenatal check-up sa isang pasyente ko na kinabukasan pumunta na siya sa hospital kasi magmula nung gabi after that prenatal check-up, hindi gumagalaw yung bata sa inyo. So pumunta na siya doon sa, and true enough, walang
fetal sounds nung pinakinggan ang tiyan ng buntis na mga ano na yun, almost term na siya, Doc Chris. Almost So, ang stillbirth is 20 weeks or more? 26 and above. Pero ang ibang definition, yung 28 weeks. Pero nangyayari kadalasan nito na napapansin ng nanay kapag hindi na gumagalaw yung baby. Kaya kasi, dapat observant ang mother din, no? Dapat lagi siyang... Kasi pag nakahiga ang ng nanay, nararamdaman niya yung palaw eh. Kuminsan nararamdaman talaga, no? Nag-uusap sila ng nanay, nasa loob yung tiyan, tapos kinakantahan niya. Yes, Doc Mel, tatanungin ko lang. So, anong difference nito from yung parang abortion ba or something like that? Kuminsan na tinatawag pa ito miscarriage. Miscarriage, ayan po, no? Miscarriage. Ano pong difference nun po? Ang pagkakaiba yung age of gestation, ibig sabihin pagka below 20 weeks, divided by 7, ilang weeks yun. Mga second, at least second trimester na po yan. Nasa second trimester, third na yata. Second trimester. Yun lang pagkakaiba. Tapos ang nito, Doc Chris, dapat alaman natin bakit nagkakaroon ito. Yes, no? So, ang isa sa mga, natapos na tayo sa definition and of course, nangyayari ito, madalas nyo makikita ito, sabi nyo po, no? Oo, pero ang sabi ng iba, isa sa bawat 175 births globally ay nagmahantong sa stillbirth. 1 in 175. It's quite a high number, diba? Opo. So sino itong mga usually na most prone na mag-stillbirth? Mga elderly ba ito o yung mga young patients? Sino po? May tatlong categories na causes. Pwedeng maternal factor, pwedeng placental factor, and pwedeng fetal factor. Sa maternal factors, yung may mga pre-eclampsia at saka history ng eclampsia in the past. O kaya trauma. Yung tinatawag na acquired thrombotic disorders, disseminated coagulation, pwede maging dahilan lang ito yung ng dugo. Paglapot. And then diabetes mellitus is also, if it's not controlled, ay isa rin itong factor. And then the other one is mga endocrine like thyroid disorder. At saka yung napaka-common itong morbid obesity na ang body mass index ay lampas sa 30 kilograms per meter squared. Alam na natin ito, yung mga, sa ngayon kasi yung mga aplikante, nire-require na sila, lalo na yung mga nasa military, nire-require na sila mag-submit ng BMI or Body Mass Index report. So at 40 and above kilograms per meter squared, ito ay isang maternal factor sa stillbirth. At yung mga iba pang natitira ay yung substance abuse, tobacco use, smoking, infection like septicemia. Excuse me. At saka kung titingnan mo yung statistics, yung mga hindi puti, ay mas madami ang cases dito. And then yung extremes of age, isa rin. Like yung 14, 16 years old na bubuntis na. Yan. Pwedeng maging dahilan ng stillbirth. Pagdating naman doon sa isang factor, yung kung doon naman sa placenta, yung abruptio. Alam mo yung abruptio, biglang natatanggal yung placenta sa loob ng matrix habang nandun pa yung baby. That is a very extreme emergency case na kailangan talagang CS diretso. May hahabulin doon yung baby para humihinga mapag-open ng abdomen. And then intra-amniotic infection or chorioamnionitis. So ito ay infection doon sa nakapalot sa baby, yung tawag doon ay chorion. Kapag ito ay nangyari, ay siyempre infection, mamamatay yung baby. And then yung tinatawag nating feto-maternal hemorrhage. Sa mga early pregnancy, may nakikitang subchorionic. Ang iba naman, pag ganitong age na nasa 20 weeks na, ito yung
fetal-maternal hemorrhage. And then another factor na dahil sa attributed sa placenta ay yung twin transfusion. Yung, di ba, pag may magkakambal, usually. Identical twins yun. Konektado sila. Samantalang yung fraternal, magkaiba yung kanilang pusod. So, hindi sila magkarugtong sa pusod. Pero yung twin transfusion, ito yung nagkakaroon kapag hindi nagkakaugma yung kanilang mga blood types. And then, isa pang factor na patungkol sa placenta ay yung ureteroplacental vascular insufficiency. Maaring may naipit na blood vessel na nagsusupply dun sa baby or dun sa placenta. So, nagkakaroon siya ng pangalan nito ng fetal death. And then, lastly, yung previa. Sa previa or placental previa, kapag nauuna yung placenta, and then biglang mag-labor siya, siyempre, magbi-bleed. Pag nag-bleed, ayun na. Kukulangin na yung supply sa baby, resulting to stillbirth. Ayan, so, dami palang pwedeng maging dahilan. Ang dami. Marami pa nung darating. Marami pa. So actually, basta anything that can cause death. Yes. Natapos na natin kasi yung maternal factor at yung placental factor. Dito naman sa fetal, sa baby naman, yung mga chromosomal abnormalities na naghahantong sa pagkamatay ng baby. Halimbawa, yung chromosomes nila ay abnormal. Kunyari, hindi nag-develop ng husto yung kanilang lungs at saka yung kanilang circulation. Di ba, ang lungs, non-functional naman yan bago ilabas ang baby. Yes. So, kapag may chromosomal abnormality, ay naghahantong sa fetal demise. Demise or demise, whatever. Single gene disorders, hindi ko pa ito nakikita in my practice, single gene disorders na to. Major congenital malformations, particularly the heart or brain. So, through a 4D ultrasound, ma-detect itong mga malformations. So, ito yung mga congenital, mga birth defects na nakikita ng pagkalabas ng bata. Autoimmune thrombocytopenia. Yung autoimmune thrombocytopenia, yung baby, yung blood circulation ng baby, yung blood ng baby mismo, may mga antibodies that destroys the platelets leading to bleeding. So ito yung autoimmune thrombocytopenia. Yung word na thrombocytopenia refers to low levels of platelets, thrombocytopenia. Fetal autoimmune or inherited anemia. So anemia, pagkakulang ka sa dugo, kukulangin talaga, hindi mag-survive yung baby. Non-immune hydrops ito yung masyadong high-tech na pang-COVID natin ito pwedeng liwanag na dito. Multiple gestation, yung pregnancy na 4 ang baby. Bibihira nagsusurvive, all there are cases. In one hospitals that I rotated during my internship, ay merong isang inampon na isang may-ari ng hospital na quadruplets. Bibihira nagsusurvive dito sa multiple gestation, Doc Chris. And then lastly, which is the most common, is infection. Infection in the baby. Yun, na nanggaling marahil siyempre sa mother dahil sa placental supply ng blood. Yan, Doc Chris. Those are examples of causes of fetal death or stillbirth. Yes, thank you very much po, Doc Mel. Of course, needless to say na in order na ma-diagnose natin stillbirth is ma-diagnose natin na talagang ang patient, ang fetus ay namatay. So, ito po, ang stillbirth, nasabi natin at least 26 weeks or more, second 2028, 2028. Yes. That's correct. So, of course, makakatulong dito yung regular na, at ito ba yung mga hindi masyadong maternal na follow-up, pregnancy follow-up. Ito ba sila parang risky? Yeah, isang factor yun, Doc Chris. Hanggat hindi kasi alam mo, this is a very traumatic experience for both the mother and the father of the baby, especially dun sa unang anak nila.
Kung sakali And po, it no? is very hard. It is very hard for the attending personnel na nagpaanak sa bebe kung paano nila ibaliliwanag yung pagkabawala. Nakahapon lang ay may tibok pa ng puso yan. Pero Yes. ngayon, patay na, stillbirth na. It is the most difficult episode na isang nagpapaanak. Hindi lang mga OB, kundi mga midwives, mga general practitioners who practice OB gynecology. Yan yung ang hirap-hirap gawin. Kaya it was my plan before when I was starting to practice to put up an lying in. Kaya lang naisip ko itong mga project ko na itong mga factors na to kung paano ka magpapaliwanag kapag may diferensya. Yung ako, magaling naman kayo dyan, Doc Mel. Kaya yun Doc Chris. Thank you for Doc Mel. So, prevention-wise is, of course, yung regular na prenatal check-up and other things that contribute po for prevention. Yes. Ang prevention talaga is constant follow-up and then education ng mga mothers, yung pregnant women to be very vigilant in feeling the movement of kasi the only way para malaman ng mother bakit biglaan na tumigil yung tibok. Now if yung proximity between the mother and the hospital, pwede siya magpa-CS immediately, very urgent, para baka ma-revive pa yung baby habang nasa hospital. Mayroon namang tutubuhin at saka may mga medicine to inject para kung ang kanyang lungs ay hindi nag-open, mayroong pampamature ng lungs na medication para ma-revive yung bata. So it's very difficult na gamutin ang stillbirth. Ang tatlong items na gusto kong banggitin tungkol sa treatment, Doc Chris, ay yung uterine evacuation if required, kailangan yan. Yes, after, routine sabihin, ilalabas talaga. Ano yung kakayuri niya, no? Para kailangan mailabas yung placenta. Yes, and then routine, ang unang i-establish talaga yung airway. So, routine post-delivery care, emotional support for the parents, especially kung talagang hindi na nakuha na i-revive yung baby. Yun na yung pinag-uusapan natin, is stillbirth na. Kasi pag na-revive, hindi na siya stillbirth, buhay na siya. Yes, diba? Stillbirth yan po, tandaan yung stillbirth is actually we have a baby already is dead. Yeah, it's mortality already. It's mortality already. Okay. Baka naman sinabi natin yung stillbirth Still buhay. Yung baby. Still alive. Gusto ko naman linawin, wag kayong mag-isip na kapag stillbirth. Stillbirth yung baby na yun. Tapos still alive yan. Still alive. Siguro there should be a better term for this. Dapat yun na nga, the fetal demise, yung demise. Kasi hindi na siya. Stillbirth parang hindi siya descriptive. Actually, I remember when nabasa ko to before sa medbook, parang I have to find out talaga. Kaya nga siguro pinaganda yung term na to para hindi siyadong morbid ang dinig mo. Pagka kunyari sa conference, the stillbirth. Pero simula pa sa medical school, talagang tinandaan ko na yung word na stillbirth. Yes, up to now, it's still confusing. And then, explain na po namin ni Dr. Melchor Tuquer sa inyo. Ibig sabihin po, stillbirth, and na-discuss na po ang mga causes and how's the best way to prevent and what to do actually after na mag-happen na itong incident. So, makaagapay, may dadagdag pa kay Doc Mel? Actually, Doc Chris, meron sana akong babanggitin na yung frequent na pagpapa-ultrasound at actually, this is one way to anticipate anything like this sa mga buntis natin, ating pasyente. Yung sila ultrasound, kahit na medyo magastos. Kasi doon pa mismo sa second trimester, kung mayroong mga birth defects, ma-anticipate ng OB-gynecologist, especially yung mga specialista doon sa prenatal. Alam mo naman yung OB ngayon, meron natawag doon sa perinatologist
o para natulog. Basta meron silang specialization in birth. Yes. Pero there's no specialization para ma-prevent yung stillbirth. Di ba? Ang Yes. hirap nun. Kasi kapag stillbirth na, patay na yun. Doc Mel, I think there's an important question pala. I think, do you need to document stillbirth? Kailan ba ultrasound or how do you diagnose? Yung talagang sure na yan. Kasi di ba sabi nyo, hindi lang maramdaman kumikilos o wala kayong heart sounds. Is that stillbirth already? Pagka nakita na ng na wala na talaga yung heart sounds doon sa examination ng gynecologist or ng mismong pwede na i-declare midwife. Yes. Yeah, but then that has to be evacuated and be seen. Actually, autopsy is the last resort to diagnose, to declare na may fetal demise. Ayun. So, ang ginagawa ng iba, Doc Chris, ay kasi may yung example na binigay ko na kanina, very, very frantic yung mother kasi, di ba kahapon nagkita tayo, Dok? Tapos ngayon, patay na yung baby ko. Parang ang hirap ipaliwanag. And doon sa pag-evacuate, kasi hindi ito sa science section, kundi dineliver. Nakita noong nag-deliver doon sa hospital ay merong cord coil. Ibig sabihin, it's a fetal it's a fetal factor na nasakal siya yung baby kasi very recently lang may tibok buhay pa tapos wala pang 24 hours patay na. So nagkaroon ng strangulation ng cord nakapilipit dun sa kanyang leg. So that is the common explanation na ating naririnig. Kasi sa pakikipag-usap sa clinic ng isang family doctor, ay bakit namatay yung first baby mo? Kasi po nakapulupot yung kanyang nasakal siya na kanyang cord ng pusod. Okay. Yan, Doc Chris. Thank you very much po, Doc Mel. So mga kaagapay, pansamantalang tayo po magbibigay daan na sa health tips para sa karagdagang kalamang pangkalusugan. And after this break, isusunod na po natin ang mga katanungan na nais yung ikonsulta na ating mga viewers and listeners. And again, para sa mga questions, maaari na kayo magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik makalipas na ang ilang paalala. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Tips. Tinatawag na prenatal care ang healthcare na ibinibigay sa mga nagdadalang tao o buntis. Ang pagkakaroon nito ay makatutulong na maging malusog ang sanggol at maiwasan ang maagang panganganak. Narito naman ang ilang tips para sa pagkakaroon ng malusog na pagbubuntis. Una, kumain ng masusustansyang pagkain na makatutulong sa maayos na brain development at malusog na timbang ng sanggol. Mainam rin ito upang mabawasan ang banta ng anemia at iba pang unpleasant pregnancy symptoms. Importanteng i-monitor ang iyong timbang. Alamin rin ang mga kinakailangang nutrisyon ng iyong katawan habang nagbubuntis. Kadalasang mula sa pagkain ng mga nutrients na kinakailangan mo, ngunit may importanteng role rin ang prenatal vitamin supplements. Konsultahin ng doktor patungkol sa maaaring gawing ehersisyo habang nagbubuntis para manatiling physically active. Mainam rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alkohol. Siguraduhing may malusog na pangangatawan at resistensya upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong. Kay Doc ang sagot. Nagbabalik na po ang Doctors Online at muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng. Ang focus ng ating discussion today ay stillbirth. And napapanood tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Napapakinggan rin tayo sa 702 DZAS at sa iba't ibang regional stations ng FEBC Philippines.
Babalik tayo ngayon sa ating co-host na si Dr. Melchor Toquero upang sagutin na ang mga natanggap na katanungan mula sa ating mga kaagapay. Dr. Melchor Toquero, ready or not ready? Ready, Doc Chris? Bago tayo magsagot ng mga questions natin, meron lang akong babanggitin ng mga 5 key points para dito sa ating topic na stillbirth. No? Uulitin ko lang yung parang summary ito ng ating usapan. Stillbirth is fetal death or fetal demise before or after 20 weeks of gestation. Some definitions, more than 28 weeks. Number 2, there are many causes of stillbirth, and they are divided into fetal, maternal, and placental causes. And then disseminated intravascular coagulation may develop secondarily if uterine evacuation is delayed. So, ang ibig sabihin noon, pati yung nanay madadamay pag hindi natanggal yung dead fetus. Okay, do tests to determine the cause. However, the cause often cannot be determined. Nakakatawa tong statement na to, no? Do tests to determine the cause. However, the cause often cannot be determined. Diba? Dito ako natawa nung binasa ko to eh. Evacuate the uterus. So, tanggalin yung laman ng uterus with medication induction or surgical evacuation and provide emotional, ito yung pinakamahirap gawin, yung provide emotional support to the parents. So, those are the key points that I want to leave to our listeners kapag may nangyayaring fetal death. Yeah. Thank you very much again. Thank you very much po, Doc Mel. And let's go po sa ating mga questions and hopefully po we can tackle as many as we can po. So, question number 1. Ano po ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng full-term stillbirth? Yun ang naririnig ko. Based on experience, ulitin ko to. Madalas ba full-term stillbirth? Mas madalas yata yan kaysa yung kasi pag yung 20 weeks, tagal-tagal pa, hindi pa sila nag-expect ng ganong death. Pero itong cord coil, this is a common findings na ang iba nagsusurvive naman depending on how fast yung kanyang maoperahan, mabuksan. Yes, ito sa mga emergency yan eh. Yung decision ng OB is very, very important in these cases na kuminsan triple, tatlong pulupot talagang yun. Saka minsan pag may nakikita silang mga parameters, pag nagpa-brady ba? Pag bumabagal ang heart rate or something like that. Pag ikinabit nila dyan sa fetal monitor, yun ang very dangerous na sign yung bradycardia ng baby because it means na yung bata is in distress. Yes. So, kulang na yung kanya nakukuhang dugo. Kaya kailangan na siyang tanggalin doon sa loob ng pancreas by surgical operation or cesarean section. Yan. So, yan po isang karaniwang dahilan, no? Kung paano nagkakaroon ng full-term stillbirth. Thank you sa questions. Next question po, makaka-apekto pa ba sa susunod na pregnancy kung nakaranas ng stillbirth? Well, ganito ang take natin. Kapag may history, not only for stillbirth, but other complications, we will make it aware na ang bata ay ng mother ay maging mapanuri o maging conscious, what do you call this, parating niyang isa sa isip na pwede mangyari, yun nangyari before. So, mas mataas yung chances na magkaroon ng ganun ulit na pangyayari. Kaya nagiging na sila, mas sila vigilant. Kaya panay na sila nagpapa-prenatal kahit hindi pa time. So maaring for a similar reason or similar risk factor, no? Nandoon sa from the previous one, ano. Also, pwede po, no? Pwede makapekto ang previous na stillbirth kasi kung may mga similar factors po na hindi pa nababago, na nandiyan pa rin. Next question po, Doc Mel. Paano po mailalabas sa sinapupunan ang fetus na nakaranas ng stillbirth? Ayan, ibig sabihin, paano nyo nilalabas? Yung pwedeng normal delivery, yung ini-induce padadaanin sa
in-induce ng labor, binibigyan ng oxytocin para yung parang normal na labor pero with assistance. So, pag ang baby ay malaki, in people, in mothers who are diabetic, ay talagang sumusobrang laki ng bata. So hindi siya makakadaan doon sa birth canal. Ang last resort talaga ay cesarean section operation. Pero karaniwan naman kung maliit pa yung baby, especially kung 20 weeks pa lang pero hindi na siya tumitibok, ay kailangang malaman through ultrasound, through fetal monitoring kung talagang wala nang naririnig na heart sounds. Meron kasing mga cases na ang hirap talaga, Doc Chris, lalo na nung hindi pa uso yung ultrasound at saka yung fetal monitor nung tayo ay mga estudyante. Hirap na hirap tayong Tayo yung monitor. Tayo ang nakahawak sa yes, taga-kapa. Yes, kaya ang gagawin ko diyan, ang kamay ko matagal na nakapatong sa tiyan ng bata, ng baby. Kasi doon mo malalaman kung may movement. Pag wala na movement, wala pang fetal monitor, tatawagin ko ng resident niyan. Oy, meron ng kailangan gawin dito kasi matagal ko nang inaabangan, hindi ko marinig yung heartbeat. So, dapat mapagmasid sila, yung mga mothers especially, no? Kasi yun nga, pwedeng ma-anticipate, hindi pa iba pala yung position, alam mo yung position na nakatihaya yung baby. If you imagine, di ba, pagka ang baby nasa loob ng sinapupunan, karaniwan yung normal position ay nakataob siya. Kaya madaling mapakinggan ng stethoscope yung kanyang heartbeat. Pero pag siya ay nakatihaya, pero yung mother pag tihaya din ng baby, ang hirap hanapin yung heart sounds noon kasi yung kanyang kamay at mga paa nakatakip doon sa dibdib. So hirap talagang maski yung sounds niya ang hirap. So yung ito ay isang paraan. Ngayon napakadali na ngayon kasi yung ultrasound mismo magsasabi kung wala o merong heartbeat. Yun, Doc Chris. So, thank you very much po for the question and the answer po, no? I hope malinaw po naman po ang pagka-explanation ni Dr. Melchor Toquero. So, gaano katagal ang recovery ng nanay after stillbirth? Doc Chris Cheng, ang pagkaka-deliver, pareho lang naman yung yung sa normal similar. delivery na nabuhay yung baby. Yun nga, yung emotional lang ang kailangan na support natin. Yung paano natin i-console, kung paano natin ipapatanggap ang pagkawala ng kanyang baby na pinaghirapan niya ng several months at saka marami na siyang mayroon pa yung mga talagang may drama pa dyan na ito na nga yung alam na nila na lalaki yung baby kasi sa unang ultrasound meron na nakitang sa sexual manifestation na ito pala ay bata or batang babae o lalaki. So nakabili na sila ng pink na damit. Yung ganong pakiramdam ay napakasakit doon sa parents. So yes, malaking issue talaga yung post evacuation ng stillbirth. Kailangan talaga ay masugid nating babantayan kasi it can lead to severe depression or even pagkawala ng kanyang yung mental issue dito ay malaki po. Kaya kailangan po very supportive tayo as doctors. A few more questions po. Dr. Mel, kasi most of the questions mukhang nasagot na natin, no? May mga instances pa ba na mapapredict ng doktor na hantong ang stillbirth ang isang pregnancy? Meron na may mga high risk? Yes, kasi doon pa lang sa history, during the first visit ng isang pregnant woman sa kanyang OB-gynecologist or kahit sa family doctor, kasi most of us, family doctors, handle prenatal cases. Yung referral natin ay kung kailangan ng OB, ay yung kung hindi ma-handle ng family physician, we refer. Pero yung simple prenatal, listening to the heartbeat, using a stethoscope or a Doppler monitor, ay doon natin makikita, pati yung irregular beats, doon makikita. And this is already routine na after the first visit, kung mayroong indication, halimbawa, irregular yung heartbeat, ipapadala natin siya for ultrasound
yung mother, uh, kung hindi tayo sigurado halimbawa sa mga informations na binigay ng mother na nagpiprenatal, yung dating ultrasound yan. Sinusulat ko yan sa request for the sonologist. Dating ultrasound. Doon malalaman yung kung ilang weeks and ilang days old yung fetus. Pangalawa, ano ko yan, Doc Chris, yung selective na ako pagdating dito pagka hindi sure dito sa kanyang LMP, ipapadala ko siya sa OB ultrasound kasi may mga ultrasound machines that are specifically made for obstetrician. So, gusto kong i-inform yung ating mga nakikinig ng mga mothers or mothers-to-be na merong ultrasound, OB ultrasound ang tawag doon. So, it's exclusive for OB use. Yun. Hindi po OB as patient, ha? OB as OB ultrasound. Ultrasound. Ayan po. Yes. So, Doc Mel, meron pang question dito. How many times can a woman has stillbirth? Meron ba tayong limit? Oh, ano yan, Doc Chris? If the factor is with the mother, same mother di sa'yo magbubuntis, hindi na iba. Ano sasabihin sa kanila? Pwede ba? Tama na kasi naka-4 na stillbirth na kayo. Pwede ba yun? Pwedeng maging very cautious. Not only kung 4 na. Yung second time na magbubuntis sila, talagang very, very watchful na dapat. Na-educate na siya na itong gagawin mo pagka nawala na yung menstruation mo, pa-pregnancy test ka or pa-ultrasound ka kaagad. Kasi doon pa lang sa first ultrasound at the age of, let's say, mga 2 weeks, 2 weeks, 8 weeks. 8 weeks, makikita mo na yung baby doon na may movement at saka yung heartbeat niya malakas na. So, pag ganong age na, naka 1 month nang delayed yung mother, ay ipina-ultrasound na yan para makita yung status ng baby. Kung mahalakas yung heartbeat. Kasi sa umpisa pa lang, pag weak na ang heartbeat, ibig sabihin babantayan mabuti. Dito papasok yung gynecology, OB na specialist siya doon sa umpisa pa lang ng pregnancy. Ang alam ko lang kasi yung OB, yung perinat na yun. Pero yung obstetrician that is involved in taking care of early pregnancy, parang hindi pa ako nakakarinig ng ganun. OB pa lang. Pero meron po, no? Or gamay-gamay lang. May mga talagang mas maraming nakahawakang ganyan. Kadalasan, Doc Chris, ang humahawak dito kapag may history ng endocrine problem ang mother ay yung OB-endo. Merong OB-endo yan. So, yung kasing OB endocrinology, yan mas common ang cases. Yung may mga problem with the thyroid, with diabetes sugar, yan mas common problems that are seen during prenatal checkups. Yun, Chris. So I think we've covered everything and lahat ng mga questions dito more or less related. Meron pa ho ba kayong special na may dadagdag, Doc Mel? Sa mga nagbubuntis na may history ng prenatal death, kasi meron yan, marami yan na hindi pa natukoy kung bakit nagkaroon ng stillbirth. Baka nagkaroon sila ng infection tulad ng TORCH, yung toxoplasmosis with immunoglobulin and immunoglobulin M and G. Dapat very cautious na sila dito sa pagbubuntis na sila na susunod. Yung pagkakaroon ng fever during the first trimester, yung unang time pa lang na nawala yung menstruation at kayo po ay nag-positive na sa pregnancy test at kayo po ay nagkasakit, kumonsulta na kayo kaagad kasi maaring yung cause ng pagka-fever na yan ay baka isa doon sa TORCH. Ang TORCH ay ibig sabihin ng toxoplasmosis, human parvovirus, tapos varicella, zoster, rubella, cytomegalovirus, at saka herpes simplex. Yes. Yan yung mga infections na pwedeng mag-cause ng fetal death. Ayan. So, thank you again for reminding mo sa TORCH. Hindi yata magandang maisama pangalan natin sa mga yan. So, I think that would wrap up our discussion for today, Doc Mel.
So, ang dami pa Yes, natin yes, sana yes. pag-uusapan, ngunit of course, di ating kayang pag-usapan. Tapusin lahat in 1 hour. And kung kayo po ay may oras, minsan po pwede nyo pong hanapin si Doc Mel, no? Pwede nyo balik-balikan also our episode dito. At pwede pang minsan sa mga comments ay makakahabol. At narito na po si Miss Lourdes magtunaw para sa ating health meditation. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace. Ngunit sa Bible, ang hope ay ang katiyakan na mabubuting bagay na magaganap dahil sa Espiritu Santo. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakalob mo sa amin ng dakilang pag-asang walang makakaagaw maging ang matinding pagdurusa. Dinadalangin ko ang mga may karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang gumabay, magpagaling at magbagay ng kanilang pangangailangan. Dinadalangin ko rin po ang bawat nakikinig. Ikaw po ang magpala sa bawat isa at sa bawat pamilya. Patuloy niyo po kaming samahan at huwag pabayaan sa pang-araw-araw naming buhay. Pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila po kita at tinataas ko po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Fetal demise. Ang fetal demise o stillbirth ay tumutukoy sa pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan ng ina matapos ang 20 linggo o pataas na pagbubuntis. May iba't ibang categories ang fetal demise gaya ng early, late at term stillbirth. Muli, ang ating glosaryo mediko, fetal demise. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Chris at Doc Mel dito lamang sa Doctors Online. Mga kaagapay, lagi tayong nagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pagbabahagi ng kaalaman sa ating lahat. At sa mga gusto pong kumonsulta sa inyo, Doc Mel, saan po kayo maaaring matagpuan? Sa YouTube, sa Facebook. Marami po tayong daan para makita sa social media. 3 po ang aking account dyan. Huwag kayo magtaka. So, yan po ang bahay ni Doc Mel. Yan po address sa YouTube, sa Facebook, sa Messenger. Ayan po si Doc Mel. Very approachable and very po yan. At sigurado po kayo sasagutin po kayo yan. So, mga kaagapay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online.
Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. And again, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Shekina Abalon, Reggie Villena, Desa Magtunaw, Shaira Gabornes, at RTV on duty. Naku, ang ganda ng pangalan na ito. Pinakamagandang pangalan. So, thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday ng 2 to 3 p.m. At kami po ni Dr. Melchor Tuquero, ang Thursday crew. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat at patuloy na nagpapaalala na pangalagaan ng kalusugan. Dahil ang kalusugan ay kayamanan. Nauna ko sa iyo, ha? Thank you very much po, Doc Mel. Thank you, again, I'm so happy to be with you again today, and see you again po next week, and God bless you all. Thank you. God bless. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.